Sabi sa Exodo chapter 34 verses 6 and 7, sabi, the Lord passed before him and proclaimed, the Lord, a God merciful and gracious, slow to anger and abounding in steadfast love and faithfulness, keeping steadfast love for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin, but who will by no means clear the guilty, visiting the iniquity of the fathers on the children and the children's children to the third and fourth generation. Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, nagpapasalamat po kami sa ginawa niyo po sa aming iglesia this past fruitful year ng 2023. Ito po'y huling araw po ng 2023 at nagpapasalamat po kami na matatapos po namin ang taon na nandito po kami ngayon na nagsasamba po sa inyo. Dahil napakabuti niyo po sa amin. Bagamat wala po yung ibang mga kasamahan po namin, we just pray, Lord God, for the safety at ng peace. We pray for those who are not here, Lord. We pray sana kung sino man may sakit, kung sino man po wala, Father God, we just pray na kayo po ang gumabay po sa bawat isa. Sa good health, Lord, the way you did in the past year, and of course in the coming years, Lord God. Nagpapasalamat po kami as a church, as GFC, as your members of GFC, Lord. We thank you for yung nakaraan camp, Lord God, kung paano po kayo nangusap, Lord God. At itong lugar na ito, Lord, ang aming worship center, na alam po namin na ito'y regalo niyo po sa amin, Panginoon Diyos. Meron na po kaming lugar, Father God, that we can continue to worship you, glorify you, Lord God, and listen to your voice. Pinapanalangin po namin ang ibang mga iglesia po dito sa Metro Manila, maging sa buong Pilipinas, Father, yung mga tunay na iglesia. Lord, alam po namin, pag nakakabasa po kami ng dyaryo o nakakakinig o nakakakita ng news sa TV o kaya sa social media, Father, pahirap na po makapagpahayag ng inyong salita, ng ebanghelyo. Lord, patatagin niyo nga po ang mga iglesia upang maging ito'y isang kasangkapan, Lord God, to show your glory and to share the gospel, the everlasting message of salvation. Lord, nagpapasalamat din po kami na kahit ganito po ang aming bansa, Lord God, sabihin niyo pong third world country po kami, ngunit meron po kaming kapayapaan na gawin po ito sa isang magandang lugar na hindi po kami inuusig, Panginoon Diyos. Maaari po kaming magsamba sa inyo at kumanta, Lord God, of your goodness and of your mercy. Sana hindi po namin kalimutan, Lord God, maging pandemic man o hindi, na magpasalamat sa iyo. At ayon sa inyong kautusan, Panginoon Diyos, ay magtipon-tipon sa araw ng ating Panginoon. Lord, itinataas po namin ang aming mga plano para sa 2024, especially as a church. Pakibless nga po ang aming mga plano. Itong pulpitong ito, Panginoon Diyos, pangalagahan niyo po. Protektahan niyo po, Lord God. Lord, tinataas po namin at nilalagay sa inyong paanan ang bawat ministry para sa 2024. Ang women's ministry, ang Men of the Word, ang PDF, ang youth, ang crosswalk, lahat po ng small group Bible studies, ang mga events po namin, ang prayer night, Lord God, lahat po, ang Tagalog Bible study, lahat po namin itinataas po sa inyo at sinasabi po namin at hinihingi po namin sa inyo, pakibless po ito. Gamitin nyo nga as inyong kasangkapan upang ipahayag ang inyong salita sa inyong iglesia, Father God. And Father, lahat po yan, itinataas po namin. Alam po namin, Panginoon Diyos, you have been faithful in 2023. And we pray the same thing in 2024. That you hold us, you keep us. You allow us to persevere like you said in your word. At salamat, Panginoon Diyos, sa pagkakataong ito sa huling araw ng 2023
na meron kaming kapayapaan to speak freely about the truth of your death, inyong kamatayan, from a victorious perspective. Salamat, Panginoon Diyos. Hinihingi po namin ang inyong banal na Espiritu, o Diyos, banal na Espiritu. Kailangan niyo pong mangusap sa bawat isipan, sa bawat puso, upang maintindihan namin, maunawaan namin ang inyong kagustuhan para sa amin, Lord God, especially for today. Lord, come, minister to us. In Jesus' name, amen and amen. Wow! Magandang hapon sa inyo. Magandang hapon sa inyo lahat. Siyempre, hello everyone. It is a blessed Lord's Day, December 31, 2023. Pag tinignan nyo nga daw ang last day is 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tama ba? O, kita mo? Mga alam niyo po yun. Allow me just to thank everybody. No? Kanina ginawa ko rin po ito sa English. Magandang hapon po sa inyong lahat. At ito ginagawa ko po ay nagpapasalamat for the past 2023. From the bottom of our hearts, yung elders, I speak on behalf of everybody, kahit yung music team, at kahit yung elders natin, myself, George, Dennis, Rico, and I speak on behalf of your full-time staff, Ernie, Ian, Eric, Ian, Gerald, and Donna. Yung generosity po ninyo is probably and giving to the Lord is most probably out of the gratitude to what we have here in church. And so, in return, we just want to thank you. Alam niyo po, kanina nga sinasabi ko, wala naman tayong collection plate or a pledge system or a prayer letter asking for donations with a reply envelope. Hindi naman po masama gawin po yun. Ngunit hindi natin kinailangan gawin yon dahil nasa inyong generosity. Hindi nga namin ina-announce yung pangalan nyo kapag nagbigay kayo. Di ba? Kahit malaki, kahit malaking amount o maliit na amount, you do not hear anything. We just want to thank you. And you gave to the Lord, and we are just so thankful for that. Kayo ang nagbigay, and kayo ang nagbibigay, you guys make this possible. For us to be able to come here, to congregate, to preach the Word. And again, I speak on behalf of the elders that we pledge that we will continue to glorify God through this pulpit, through the preaching of His Word, in this pulpit, and for His glory. Until He returns. And you who continue to give are the ones you make these things possible. It is not only your elders who serve or your music team, it is the whole church that makes what we do here possible. So thank you. And starting tomorrow, 2024, ang prayer po namin is you continually financially support, prayerfully uphold, physically encourage, and sacrificially but joyfully be a part of what we are doing dito sa Grace Fellowship Church. Pilay man kayo o hindi. And may the Lord bless all our work here, Soli Deo Gloria. Amen. Maaari po tayong tumayo para sa pagbasa ng Lucas chapter 23, 44 to 49. Ang ating pamagat ay ang kamatayan ni Jesus. Sa English, Jesus died. MB Tagalog, Magandang Balita, Tagalog 2001, ang panggagalingan ng ating pagbabasa. Lucas chapter 23, 44 to 49. Nang magtatanghaling tapat na, nagdilim sa ibabaw ng buong lupain hanggang sa 3 ng hapon. Habang madilim ang araw, at napunit sa gitna ang tabing ng templo. Si Jesus ay sumigaw ng malakas at nagsabi, Ama, sa mga kamay mo ay iniihahabilin ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito ay nalagot ang kanyang hininga. Nang makita ng senturyon ang nangyari, pinuri niya ang Diyos at sinabi, tunay na ito'y isang taong matuwid. At ang lahat ng mga taong nakatipon upang makakita ang panoorin,
Nang makita nila ang mga bagay na nangyayari ay umuwing dinadagukan ang kanilang mga dibdib. At ang lahat ng mga kakilala niya at ang mga babae sa kanya'y sumunod, buhat sa Galilea, ay nakatayo sa malayo at nakita ang mga bagay na ito. Maaari na po tayong maupo at pagpalain po ang pagbasa ng Lucas chapter 23, 44 to 49. Meron tayong mga familiarity sa buwan. To the moon. Di ba? Maraming kanta have been written about the moon. Sa mga reels, di ba, alam niyo saan kapunta? To the moon. Fly me to the moon. Para sa mga matatanda. Juan Carlos, buwan. Apo Hiking Society, kabilugan ng buwan. Bagamat marami pong naisusulat ang mga bagay, mga kanta tungkol dito, minsan napapabayaan po natin at nalilimutan natin ang kagandahan ng buwan. May mga facts akong kinuha. No? Palagi natin nakikita ang parehong bahagi, that side of the moon. Meron isang dark side of the moon na hindi natin nakikita. Kaya nga sabi nga sa Transformers, di ba, that dark side of the moon, yun daw, according to Hollywood, ang nangyayari, may mga transformers at sumusugod dito sa ating mundo. Sabi nga ko kanina, amoy pulbura ang alikabok ng buwan. At hindi rin natin napapag-usapan na ang tungkol sa pagiging epektibo nito at kung paano nito pinapatatag ang ating weather system o ang ating panahon. Ang buwan ay isang bagay na totoo at naroon parang bilang bahagi siya ng kasaysayan ng tao. Di ba? History, the race to the moon, pag tinitignan po natin, first person who set foot on the moon sa Amerika, mga Amerikano, nakalimutan ko na si Neil Armstrong. Kala ko si Lance Armstrong. Okay, biker nga yun. Nanag, steroids, di ba? Okay. Pinapanood ko nga ang serye ngayon sa Apple TV. Libre lang po yung aking subscription, For All Mankind. Kumbaga, pinag-uusapan nila dito, itong umiikot ang life on the moon. At parang sinasabi ko sa aking sariling, ganda pala ng buwan. Ang buwan ay very interesting mula sa scientific point of view, mula sa kanyang beauty pag tinitignan natin dito, maging sa, iba nga sinasabi, may psychiatric na pag full moon daw, di ba? Usap po si Doc Rico minsan, sabi niya, pag full moon, yung ibang mga may konting tililing, di ba? Medyo lumalabas daw talaga. Ewan ko kung totoo o hindi. Kapag tinatanong ko po kayo, kung sino man ang may alam kung totoo nga, if the moon is real, all of you would raise your hands, di ba? Who knows that the moon is real? Lahat po tayo, common knowledge, practically lahat po tayo, alam natin. In a weird sense, ang pagkamatay ni Jesus ay parang ganun din. Kapag tinanong ko po kayo, kung alam nyo na namatay si Jesus, lahat po tayo, alam natin. May sense of familiarity ang kamatayan ni Jesus. Parang buwan. Kino-compare ko po ito, hindi na blasphemous way, pero parang alam po natin, nandyan lang yung buwan, nane-neglect po natin. Minsan ganun din po tayo sa itong storya natin na nabasa natin sa Luke chapter 23, 44 to 49. Parang andyan lang. Lahat tayo pamilyar, bagamat madalas nating napapabayaan ang katotohanan nito. Madalas lamang natin makita ang isang bahagi ng kanyang kamatayan and it is the physical aspect. Di ba? Ito ay isang bagay na totoo at bahagi ng kasaysayan ng tao. Ang pinaka-importanting nangyari ay ang kamatayan ni Jesus. Marami na rin nakapagsulat dito. May mga kanta tayong kinakanto tungkol dito. Pero minsan masasabi pa rin natin, taken for granted itong kamatayan ni Jesus. Jesus died. At ngayon ay ito'y isang paalala ng pagiging ang historical facts nito, ang kahalagahan nito, ang epekto nito, at yung direksyon na nagpupunta tayo sa kaluwalhatian ng Diyos. Makikita po natin sa last part natin, pag pinag-usapan natin,
ang centurion. Ngayon, pag tinitignan po natin yung 4 na gospel po natin, lahat po yan ay pinag-uusapan ang death ng ating Panginoon. May pattern po kasi tayo tinitignan, ang gospels kasi hindi nila iniisip agad ang 21st century. Ang iniisip nila, ang original audience niyan is yung 1st and 2nd century believers kung saan kailangan nila tumistigo sa katotohanan ni Jesus. They needed a valuable and valid authentication ng katotohanan na historical talaga si Jesus. So, pag tinitingnan natin yung 4 Gospels na yan, meron silang pare-parehas na sinusulat. Yung paghatol, yung trial ni Jesus, lahat yan. 4 Gospels, sinulat yan. Obviously, yung crucifixion, obviously, itong death na ito, yung paglibing, di ba? Iba pa yon. Next week yon, paglibing. Lahat ng 4 na gospel, sinulat yan. Yung muling pagkabuhay ni Jesus, lahat ng gospels po, sinulat din yan. Pero parang nakikita natin na ang mga pangyayaring isinulat po nila ay makakatulong sa pagpapatunay ng pag-aangkin ni Jesus sa kanyang pagka-Mesiyas o bilang anak ng Diyos. At habang nakikita po natin to, yung kwento ng pagkamatay ni Jesus, talagang naghahalo eh. Naghahalo ang nakikita natin ang mga normal na pangyayari. May mga naniniwala, may mga hindi naniniwala. At kaakibat nito ay ang mga himala or mga miracles or signs or supernatural na pangyayari na naitala ni Luke sa ating kwento. Tignan po natin pag basahin ang 44 and 45, verses 44 and 45. At 3 parts po tayo today. Ang unang part is ang kadiliman at kalungkutan ng kalikasan. Magtatanghaling tapat na. Nagdilim sa ibabaw ng buong lupain hanggang sa 3 ng hapon habang madilim ang araw at napunit sa gitna ang tabing ng templo. 2 po ang nangyayari. Itong mga himala na ito ay hindi masyadong natin ipinagdiriwang nakasama ang kamatayan ni Jesus. Siyempre, ang dahilan po niyan ay, para sa aking palagay, at siguro mauunawaan niyo po ito, ay ang muling pagkabuhay ni Jesus, ang isang pinaka-importanteng miracle sa kasaysayan ng daigdig. This is the most important miracle, yung muling pagkabuhay. Gayunpaman, kapansin-pansin ng mga ebanghelya ay nagtala sa mga pangyayaring ito, yung naganap noong si Jesus ay nasa krus. At siyempre, yun ang pag-uusapan po natin. Next week yata yung muling pagkabuhay, resurrection, or next week. Pag tinignan po natin, sabi ko nga sa inyo, yung 4 na ebanghelyo natin, Matthew, Mark, Luke, and John, ay kinuha itong death ni Jesus. And lahat sila merong account, meron silang story about it. Si Mateo, 4 ang kanyang himala na dinagdag dito. Yung pagdilim, nakita po natin dito. Yung punit ng tabing sa templo. Pangatlo, meron si Mateo ng lindol na wala si Lucas. At pang-4, yung muling pagkabuhay ng mga patay sa Jerusalem. Buti na lang na sa Luke tayo. Ang hirap siguro explain ngayon, no? Dito nakikita natin 2 lang. Ang pagdilim at ang punit ng kurtina sa templo. Unahin natin yung pagdilim. Minsan, kung mga matatanda na po kayo, over 40 na kayo, wala pa ba kayo? Maalala niyo yung pinatubo nung pumutok. Nagdilim. Lalo na kapag taga-north kayo, kami taga-QC, nasa Katipunan po ako noon, at dumilim ang Metro Manila. Sumikat nga ang Pilipinas eh. Nakikita namin sa foreign news, Mount Pinatubo from the Philippines, dumilim po siya. Yun yung rason kung bakit dumilim. Ang eclipse naman, on other hand, hindi
Kasi tinitingnan po natin bakit dumilim. Baka sabihin mo may bulkan, wala naman pong bulkan sa may Israel. Bakit dumilim? Baka eclipse. Wala pong eclipse na nagdudulot ng kadiliman ng 3 oras. Hindi po natin minsan ma-explain kung bakit meron siyang kadiliman. Ito'y isang maoobserbahan, di ba? Ang araw ay dumilim. Ang himalang ito ay naobserbahan ng mga tao na taga Israel, of course, Jerusalem. At hindi lang mga Kristiyano ang nagsasabi nito. Sabi nga ni Tertullian sa mga sinaunang Kristiyano, sabi niyo, your wonder is preserved in your archives to this day. Kumbaga, itong pagdilim sa Jerusalem ng 3 oras ay hindi lang ang mga Kristiyano at hindi lang dito sa mga ebanghelyo ay nasusulat din sa ibang mga manuscripts na hindi inspired ng ating Panginoon. Sa madaling salita, ito ay naidokumento hindi lamang sa atin, kundi sa mga nasa region ng mundong yun. Dumilim. This darkness, sabi dito, the phrase is over the land, is a local phenomenon. I don't think na buong mundo dumilim. Sa aking palagay, dito lang sa may Israel dumilim. Bakit kaya? Kasi ang Diyos ay at that time galit sa Israel. Ang Diyos at that time nabalisa sa Israel sa oras na ito dahil sa ginagawa sa kanyang anak. Ngunit pansinin kung paano iniulat ni Mateo, ni Marcos, at ni Lucas tungkol dito. Hindi nila sinasabi po sa atin kung ano ang pinagmulan nito. Iniuulat lamang nila na 12:00 hanggang 3:00 ay madilim. Interesting si Lucas, di ba? Interesado si Lucas na sa implikasyon nito, the theological implication na nagmula dito sa himala na ito. Bakit dumilim? Nais ng mga ebanghelyo na makita natin ito bilang isang pagpapahayag ng kawalang kasiyahan at sama ng loob ng ating Panginoon Diyos Ama. Alam mo, ang pinagtataka ko nga dito ay biglang tumahimik. Wala tayong makikitang naisusulat tungkol dito sa 12:00 hanggang 3:00. Silence. Alalahanin natin paano na i-dokumento lahat ng mga manunulat. Ang paghahanda ng Pasko, ang Lord's Supper, ang Last Supper, ang panalangin ni Lord sa Gethsemane. Di ba? Hanggang sa pagdakip sa Kanya, pagsubok sa Kanya, at pagkatapos, katahimikan. 3 oras. At ito ang panahon kung saan wala tayong alam. Ano kaya nangyayari? Alam natin na nanalangin si Jesus para sa mga kawal, nangako sa magnanakaw 2 weeks ago. Sinabi kay Juan ang tungkol sa kanyang ina, na alagaan siya. Di ba sa Book of John yun? Ngunit sa kadiliman, ang lahat ng salaysay ay natapos. Ano nangyari? Ginawa ng Diyos ang kadiliman upang ipakita ang kanyang sama ng loob. Sama ng loob ng ating Diyos Ama. Wala tayong nakikita sa New Testament kung ano nakasabi, ngunit sa Amos chapter 8 verse 9 in the Old Testament, ito'y nakasulat. At sa araw na iyon, sabi ng Panginoon Diyos, aking palulubugin ang araw sa katanghaliang tapat at aking padidilimin ang lupa sa maliwanag na sikat ng araw. On that day, I will make the sun go down and darken the earth in broad daylight. Sabi ni James Montgomery Boyce, during those hours, the Son of God took the burden of our sins on Himself, was punished for them in our place, and experienced such terrible alienation from His Father. Yun ang nangyayari. Sabi nga nila, di ba, the Father cannot look directly upon sin, and so symbolically,
while Jesus was to be seen on the cross, dumilim. Ngunit ang kadiliman niyan ay nangyayari rin para sa mga nagmamasid. Ito ay isang tanda, ito ay isang himala, ito ay isang miracle ng paghahatol at trahedya. Naniniwala ako na ang paghatol ay isang paghatol sa lupain ng Israel at sa mga taong nandun. Nagpapakita ang Diyos. 3 hours, wala kayo ilaw. Ngunit ito rin ay paghatol kay Jesus. Sapagkat dito o sa dulo nito, nanggagaling ang kanyang sigaw, my God, why have you forsaken me? Ang image nito ay ang pakikiramay ng kahit yung kalikasan, nature, sa pagdurusa ng anak ng Diyos. Yun ang nangyayari. Even nature itself, habang namamatay ang Diyos, 3 araw, sumuko muna ang liwanag. Yun ang nangyayari. At gustong-gusto ipakita natin ng Diyos natin na masama ang loob niya sa Israel. Ang ikalawang himala na naganap sa oras ng kamatayan ni Jesus ay ang napunit na kortina sa templo. Iniulat ito ng synoptics ng Matthew, Mark at saka Luke, ngunit idinagdag nila Mateo at saka ni Mark na mula daw sa itaas ang punit, hindi mula sa ilalim. Yung punit daw, paganon, hindi paganyan. Bakit importante po? Kasi ito po ay nanggagaling po sa Diyos ang punit. Galing sa itaas, hindi pataas. Ang Diyos mismo ang nagpunit nito. Makabuluhan ba yun? Yun na nga, ito yung nagmumungkahi ng it came from the Father. Alam mo, sa mga nabasa kong komentaryo patungkol dito sa sermon na ito, dalawa kasi po yung kortina. Ito sa inner at saka sa outer curtain. At dalawa po ang pinagpipilian, wala po akong makuha sa komentaryo ko kung alin daw dito sa dalawang kortina ang napunit. Maaari pong parehas, maaari pong isa lang. Ngunit sa aking palagay, ito yung pinakaloob, no? The most holy place, ang pinakabanal na lugar, ang may punit na kortina. The innermost room and the innermost curtain. Ito yung view ko. Tandaan po natin sa kasaysayan ng bayan ng Israel, bago ang pagwasak ng templo ng mga taga-Babylonia, ang kwartong ito, ang room na ito, the most holy place, ay naglalaban ng kaban ng tipan or the Ark of the Covenant. Kasama ang luklukan ng awa. Bigat nun, ha? Thank you, Google. Mercy seat. At ang mga cherubim sa pagitan ng mga pakpak kung saan ang Diyos ay nauunawaang nananahan sa isang simbolong palagay. It is the presence of God daw, yung sa most holy place. Ang presensya ng Diyos sa itaas ng kaban, sa most holy place, ay nagpapatotoo na may presensya ang Diyos sa bayan ng Israel. Ngunit may kurtina. Ang kurtina na naghihiwalay sa banal na lugar mula sa dakong kabanal-banalan ay tumutukoy din sa paghihiwalay sa pagitan ng banal na Diyos at makasalanan na tao. Mga kapatid, ito po'y napunit. Ito yung napunit. At alam niyo pa, isang araw sa loob ng isang taon, isang araw lang, birthday niyo lang, hindi. Day of Atonement lang po. Ang pwedeng pumunta ang punong saserdote at pumasok doon sa pinakaloob na kurtina at ang gagawin niya ay yung mga yung mga ginawa nilang pagbabayad sala na mga animal na ginamit, na pinatay, dadalhin dito, wiwisikan ng dugo sa innermost place, luklukan ng awa ng kaban. Dito natin makikita ang kahalagahan ng pagpunit ng kortina. Nang mamatay si Jesus, sinasabi sa atin ng Lucas chapter 23 verses 44 and 45, nang mamatay si Jesus, lahat ng itinuro ng mga sakripisyo sa lumang tipan na ginagawa ng mga Israelita ay natupad na. Hindi na kailangan ng karagdagan mga sakripisyo at ang daan patungo sa Diyos
ay bukas para sa lahat ng magtitiwala kay Jesus at sa kanyang kamatayan. Ipinakita ito ng Diyos sa isang dramatikong paraan sa pamamagitan ng pagpunit ng kortina mula sa taas hanggang sa pababa. Tignan din po natin ang timing. Anong oras nangyari ito? Sabi sa ating ng verse 44 at 43, 44, 45, alas 3 ng hapon. Na siyang oras ng simulang ng mga pare ay maghahandog at nakikibahagi sa kanilang mga katungkulin sa panahong ito. Siyempre, pag tinignan natin yung kwento, mula 12 hanggang 3, dumilim. Hindi natin alam kung anong nangyari dun sa particular araw na yon dahil tulad ng napag-usapan nga natin, silence. Di ba? Silence. Ngunit marahil sa mga sumunod na araw, ang punit na kurtinang ito ay naglalantad o nag-e-expose ng inner place ng templo at sigurado masasyak yung mga pare. Kasi hindi nila dapat makita yun. Tama yung timing nito bilang isang object lesson. Ang kadiliman ay isang tanda para sa mga taong nasa labas. Ang kurtina, naniniwala ako, pagpunit, isang tanda para sa mga pari. Ano ba sinasabi nito? Anong implikasyon ng kurtina na napunit? Sabi sa mga komentaryo, ang lumang sistema, the Old Testament sacrificial system is over. Tapos na. Malamang tinahilang nito mga saserdote, mga pari na ito, at nagpatuloy sa kanilang tradisyonal na mga gawain. Ngunit sa paningin ng Diyos, kung siyang nagpunit ng kurtina, ay natapos na ang kapanahunan ng Israel at nagsimula na ang isang bagong kapanahunan, ang kapanahunan ng mga Kristiyano. Ang mga tao ng Diyos ay hindi na mga Israelita o Hudyo, ngunit ngayon ay mga mananampalataya sa bagong tipan. Ang pag-aalay ni Jesus ng kanyang sarili ay ang perpektong at huling sakripisyo. Alam naman po natin na sabi sa Hebrews chapter 10 verse 4, it is imposible ang dugo ng mga kambing o baka ay makapag-alis ng mga kasalanan. Ngunit ito ay tumutukoy sa isang panahon kung saan ang perpektong sakripisyo kay Jesus ay maisa sa katuparan. And this story tells us natupad nga yun. Kaya't napunit na ang kortina. At ito'y nangangahulugan na wala nang kailangan gawin o magagawa para ipagkasundo ang mga makasalanan tao sa Diyos. Yung kortina punit na. Wala na po tayong maidadagdag. Ang kamatayan ni Jesus ay isang tunay na sakripisyo para sa kasalanan. Hindi isang simbolo. Ito'y tunay na sakripisyo. Hindi isang simbolo na tumuturo sa ibang bagay. Yun yung Old Testament eh. Yung simbolo, nagkakatay sila, pumapatay sila ng mga hayop, mga kambing, mga baka. Ito'y tumuturo pasulong sa pagbabayad sala ng darating na Mesiyas. Ngunit ang mga animal na ito, mga hayop, ay hindi sila mismo ang nagbabayad sala. Inalis ni Jesus ang ating tunay na kasalanan sa pamamagitan ng kanyang tunay na kamatayan. Kaya nga mula ngayon, direkta na tayong lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng ating Mesiyas na si Jesucristo. Hindi nila magagawa ito noong araw. Hindi magagawa ng tao ng Diyos. Bago ang kamatayan ni Kristo, kailangan nilang lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga sacrifices, sa pamamagitan ng isang pari upang mamagitan para sa kanila. Ngunit ngayon ay bukas na ang daan para sa lahat na ipinapahiwatig ng isang punit na kortina. Sabi nga sa Hebreo chapter 10 verses 19 and 20, kaya mga kapatid, yamang mayroon tayong pagtitiwala na pumasok sa sanktuaryo sa pamamagitan ng dugo ni Jesus,
Verse 20, na kanyang binuksan para sa atin ang isang bago at buhay na daan sa pamamagitan ng ano? Ng tabing. Sa makatuwid ay sa kanyang laman. Ano daw sabi ng verse 20? He opened for us through the curtain that is through His flesh. Yung tabing ay ang flesh ni Jesus. Yung tabing, yung sacrifice ni Jesus. That's the reason why we can come to the Lord directly through our Lord Jesus Christ. The torn curtain meant His earthly mission, His earthly work was finished. And together with the miraculous supernatural events going on, makikita po natin kung anong ginawa naman ni Jesus dito. At siya isumigaw, ang sigaw ni Kristo ng tagumpay. Sabi sa verse 46, sumigaw ng malakas at nagsabi, Ama, sa mga kamay mo ay inihahabilin ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito ay nalagot ang kanyang hininga. Into your hands I commit my spirit. Having said that, He breathed His last. Alam niyo po, ito isang traditional evening prayer bago matulog ang isang Hudyo before they went to bed. Ang pamilya ko nasa La Union. Nung isang kahapon lang sila dumating. Nag-pray ako nito bago matulog. Pero natakot ako. Sabi ko, Lord, into your hands I commit my spirit. Ito po isang Jewish traditional evening prayer. Ngunit ang dinagdag ng ating Panginoon ay ang salitang Ama. The Lord added the term Father. And He prayed it this way bago siya namatay. Sino sa inyo ang nakakita ng taong namamatay sa tunay na buhay? Mga nurse, mga doktor, mga pulis, mga reporter, wala ba dyan? Ako may nakita na rin akong taong namatay sa totoong buhay. Kung ikaw ay nakasaksi na ng isang kamatayan, ano kaya ang pagkakataon? What are the chances na yung namamatay na taong yun ay maaaring sumigaw ng isang napakalakas na tono? Wala po ako nakikita ng ganun. Lahat ng namamatay na nakita ko, may huling hininga, ganun. Or, siyempre, kahit sa pelikula o sa TV, wala tayong nakikitang sino man na nasugatan at namatay na maaaring sumigaw ng isang panalangin sa Diyos. Baka yung sasabihin mo yung mga kamikaze, hindi yun nakapako sa krus. Baka yung mga Hollywood lang po yun. Ngunit sa tunay na buhay, hindi po tayo makakakita ng isang tao na namamatay na sumisigaw ng panalangin. Ang salita sa Greek nito ay megaphone. So parang yung sigaw ng ating Panginoon ay naka-megaphone siya. Into your hands, I commit my spirit. Ganon daw kalakas sa kanyang namamatay na hininga. Bakit natin pinag-uusapan to? Ito kasi ay nagpapahiwatig ng kanyang pagpayag na maging sakripisyo o pagbabayad sala. He was the willing sacrifice. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Kaninang umaga, ine-explain ko nga ito, hindi po ito suicide. Bakit? Kasi hindi naman pinako ni Lord ang kanyang sarili sa krus. The wounds were inflicted on Him by other people. Number 2, alam po natin sa Mateo chapter 26, na sabi niya, Lord, Ama, kung maaari, lumampas sana sa akin ang kopang ito. But not my will, but your will be done. Pangatlo, wala pong depression si Jesus. At hindi po siya yung isang taong walang pag-asa. Actually, siya nga nagbibigay ng pag-asa sa atin. At kung wala si Jesus, tayo po ay walang pag-asa.
Ngunit nauunawaan ng ating Panginoon Hesukristo ang kanyang misyon, kung saan siya ay masunurin hanggang sa wakas. Alam niya kung ano ang dapat gawin habang paulit-ulit niyang binabalaan ang kanyang mga disipulo kung ano ang mangyayari sa kanya. Ang mga tagasunod niya. Siguro sawa na nga sa kakasabi ni Lord, malapit na ako. Ay, yun na naman, huwag natin pag-usapan yan. Pinoy ako eh. Bawal pag-usapan ng kamatayan dito. Di ba? Ngunit alam ng ating Panginoon Diyos. At ito nga ang thesis statement ng Luke chapter 19 verse 10, sapagkat ang anak ng tao ay dumating upang hanapin at iligtas ang nawala. For the Son of Man came to seek and to save the lost. At anong kinailangan gawin? Dalawang bagay po. Anong nagawa niya? Isang perpektong, matuwid na buhay kung sino siya. At isang perpektong sakripisyo. Kinailangan ng Diyos na magbayad para sa mga kasalanan ng mundo. Ang tao lamang ay hindi maaaring magbayad nito. Ito'y dapat anak ng Diyos. At padagdag pa rito, hindi lang pwedeng anak ng Diyos. Kailangan niyang magkatawang tao at maging tao, tunay na tao. Naalala natin, yung first representative po natin si Adam. And he failed. Sabihin ko sana si Dwayne na lang yun. Hindi si Adam. Baka okay pa. Hindi rin eh. Kahit sino po sa atin, ilagay mo doon, we will fail. Yun yung unang representative ng mankind. Ngunit the second Adam will come and he will fulfill all righteousness. Tinupad ng ikalawang Adan ang batas. Si Kristo ang nagre-represent po para sa atin. Kaya kinailangan po niyang mamatay. Kaya pag tinignan mo yung Lucas chapter 19, sapagkat ang anak ng tao, the Son of Man, came to seek and save the lost. What did it cost? A perfect life and a perfect death. Ang unang Adam, sabi sa 1 Corinthians 15:22, sapagkat kung paanong kay Adan ang lahat ay namatay, tayo po lahat nagkaroon ng spiritual death. Gayon din kay Kristo, ang lahat ay bubuhayin. Tayo pong lahat ay magkakaroon ng spiritual life. So dalawa po ang kinailangan gawin ng ating Panginoon to fulfill all righteousness in His perfect life and to be the perfect sacrifice in the perfect death. Tignan din po natin ang pagkasunod-sunod or chronology ng kanyang death. Tandaan natin, nauna yung 3 hours ng pagdilim. Diba? Pagkatapos nun, saka siya nagsabing, Ama, diba? Lord, Ama, sa mga kamay mo ay inihahabilin ko ang aking espiritu. Payment in full. Napakagandang prayer na ito na nanggagaling sa Psalm 31. Ngunit hindi po natin makikita yung triumphal prayer na yon kung hindi natin tinitignan, kung hindi natin alam ang future. Isipin na lang natin kung yung Gospels natin, hanggang sa verse 49 lang, tapos na. Wala tayong Luke chapter 24. Ay, hirap eh. Pero nandun yung full counsel of God, kung saan alam natin itong sigaw na ito ay isang sigaw ng tagumpay. Ito ay hindi ordinaryong kamatayan sa pamamagitan ng pagpapako sa krus. Karaniwan kapag pinako ang tao sa krus, hindi lang po si Jesus, may thousands pa po na pinako ang mga Roman sa krus. May panghihina, may mawawalan sila ng malay at mamamatay sila sa isang mahinang paraan. Ngunit dito nakikita po natin isang malinaw na sigaw ng tagumpay na may kontrol ang ating Panginoon hanggang sa pinakahuli. Ibinibigay niya ang kanyang kaluluwa dahil pinili niya itong gawin na may isang sigaw
ng tiwala. And then, he dies. He breathed his last. Alam mo po, ang epekto nito, maliban sa epekto sa atin, ay ang epekto dito sa mga nakakakita. At doon po natin makikita yon, ang papuri at paniniwala ng isang centurion na nakikita si Jesus. Sabi dito, nang makita ng centurion ang nangyayari, pinuri niya ang Diyos at sinabi, tunay na ito'y isang taong matuwid. Verse 47 lang po muna. Pag binabasa po natin, nakikita natin yung centurion ay dalawang ginawa niya. Una, pinuri niya ang Diyos. Pangalawa, nagsalita siya, sabi niya, tunay na ito'y isang taong matuwid. Diba? He praises God and he says, matuwid ang ating Panginoon. Nauunawaan po ng ating Panginoon, siguro may bahagi ng kanyang pag-uunawa, hindi naman full, di ba? Hindi pa full revelation ang nangyari dito sa isang centurion na ito, ngunit bahagi ng tunay na kaalaman patungkol at least sa kaligtasan niya. And what was happening siguro sapat na po ito to believe in the Savior and to profit salvation. Bakit ko nasasabi yun? Kasi alam natin sa panahon ni Jesus, o maging sa panahon ni Apostol Pablo, hindi natin kinakailangan piliting ang isang tagasunod ni Kristo sa isang desisyon o pagtanggap kay Jesus bilang tagapagligtas. Hindi pa uso ang sinner's prayer at that time. At marahil hindi natin kailangan ipilit ito sa mga tao. Christian na ba yan? Hindi pa nag-sinner's prayer yan eh. Hindi ko pa nasi-share ng John 3:16 eh. Paano yung mga tao sa Biblia? Ang dami natin ehemplong Kristiyano. Hindi naman sila nakapag-Lord, I accept you as my personal Lord and Savior. Katulad po nitong isang centurion. Ngunit ano po ang nakikita po natin? Siya'y nagpuri sa Diyos. Siya'y may konting kaunawaan kung sino ang ating tagapagligtas. Ngunit, balikan ko lang maaari ba natin kailangan ba natin ipilit sa tao ang sinner's prayer? Hindi naman eh. Hindi natin kailangan ipilit sa tao. Ngunit maaari ba itong maging isang mahusay na kasangkapan upang matulungan ng mga tao sa pag-unawa sa pagiging Kristiyano o sa kanyang commitment to Christianity? Palagay ko oo eh. Pwede po natin gawin po yun. Ngunit kailangan ba natin gawin? Or kailangan ba natin mapatanggap, mapa-accept ang isang tao para sa kaligtasan? Sigurado ako hindi. Yung iba nga, natatanggap na si John MacArthur in their hearts eh. Pero hindi po kailangan yung ganun paraan na ituro po sa atin. Nakikita po natin sa Biblia, napakaraming nagbago ang buhay kung saan wala naman pagtatanggap at lubos akong naniniwala na itong taong ito, itong centurion na ito, ay tunay na mananampalataya. To be sure, ito po ang kanyang sagot ng Panginoon sa verse 34, hindi na natin pupuntahan, pero naalala nyo, 4 Sundays ago, nandun nakapako si Lord sa krus, at sabi niya, Father, forgive them, for they know not what they do. After which, for a long time, a period of darkness, this centurion says, I glorify God, and truly he was the Son of God. Because of that prayer. And this centurion was one of those conversions. Sabi dito, he began praising God. Sabi, tunay na ito'y isang taong matuwid. Certainly this man was innocent. Pag binasa natin sa Marcos, same guy, same centurion. Ang centurion na nakatayo malapit sa harap niya, nang makitang nalagot ang kanyang hininga sa ganitong paraan ay nagsabi, tunay na ang taong ito ay anak ng Diyos. Alam niyo naman po, pinag-aralan natin ang Ebanghelyong Juan. At naalala niyo yung thesis statement ng John chapter 20, verse 31.
Basahin ko po para sa inyo. Nandyan po sa inyong PowerPoint. Ngunit ang mga ito, ang gospel nandyan, ay isinulat upang kayo'y sumamampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos. At sa pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Anong sinasabi mo, Kuya Peter? That when somebody believes that Jesus is the Son of God, by believing, they may have life in His name. Sabi nung centurion, truly, this man was the Son of God. I believe truly he was saved. Nakikita po natin ang koneksyon, tunay na nakita ng centurion kung sino si Jesus. Nakita niya si Jesus hindi lang bilang isang inspirasyon, bilang isang propeta, isang guro, isang rabbi, o isang banal na tao na ipinadala mula sa Diyos. Nakita ng taong ito ang anak ng Diyos at pinuri niya ang Diyos. Marami yan, di ba? Sabi nga natin, daming sumabit, mamamatay na lang si Jesus. Ang dami pang yung sinabit. Si Simon of Cyrene. Makita natin nandun sa Acts chapter 13, kasama na ni Pablo at saka ni Barnabas. Nagmi-minister na sa Antioch. Acts chapter 13. The thief on the cross, 2 weeks ago, pinreach ng ating pastor. Mamamatay na lang, may sumabit pang isa. Etong centurion, andun na lang, taga-tusok ng espada. Makikita pa niya. Hindi ko sure kung siya yung nag-pierce ng side. But this centurion, really close to the Lord, saw, and he exclaimed, truly, He is the Son of God. Next week, si Joseph of Arimathea sa kanyang paglibing. Lahat ng lalaking ito ay nagpakita ng nakapagliligtas ng pananampalataya. At bagamat hindi po tayo siguradong-sigurado na 100%, maaari nating ipagpalagay na nakita nila ang sa kanilang spiritual eyes. Spiritual eyes. The glory of the Son of God. At kaya itong centurion na ito ay naniwala sa ating Panginoon. At ang pangalawang bagay na ginawa niya, sabi nga sa Marcos, ay nagpuri sa Diyos. Or sabi sa Luke pala, he praised God. Tanungin ko nga kayo, how can somebody praise God for what one might have seen? Kung nandun po kayo, kasama niyo yung centurion, ano sasabihin niyo? Praise God. Malamang hindi eh. Ang natural reaction, bukod sa Espiritu ng Diyos, kapag nakakakita po tayo ng mga bagay na tulad ng isang malagim na pagpako sa krus na nangyayari, ay hindi tayo magpupuri sa Diyos. Hindi tayo magsasabing, praise God, napakagaling. Kapag nakakakita tayo ng masamang eksena, hindi po natin yun sasabihin. Ang sasabihin nyo, alis na tayo dito. Tawagin nyo yung pulis. Itago nyo yung mga women and children. Let's get out of here. Ngunit itong centurion na ito, so beyond the physical, ang pag-amin ng centurion na ito ay isang tunay na pangpublikong pag-amin dahil nakita niya ang katotohanan sa kamatayan ni Kristo. Pinuri niya ang Diyos nang mamatay si Jesus. At dapat din natin purihin, mga kapatid, si Jesus sa kanyang pagkamatay. Jesus died, praise God. Gusto ko rin makita po natin ngayon ang kaluwalhatian ng Diyos sa kanyang kamatayan. At tulad nitong centurion na to, na magbibigay sana tayo ng kaluwalhatian sa Diyos. Di ba para sabihin, parang awkward. Namatay si Lord. Pero nakikita po natin na nangyayari pagkatapos eh. Naunawaan po natin ang importansya ng kanyang pagkamatay. Nakikita po natin ang katangian na lumalabas sa Diyos dahil sa kanyang pagkamatay. At dapat makita natin ang kaluwalhatian dito.
Si Juan na sumama sa kanya, nakita siyang nabuhay, kababata, sumulat tungkol sa kanya. Nagbigay ng kaluwalhatian. Sabi sa Juan chapter 1 verse 14, at naging tao ang salita at tumahang kasama namin. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng sa tanging anak ng Ama. Puspos ng biyaya at katotohanan. At hindi lang si Juan, pati si Jesus sa kanyang kamatayan, sa kanyang panalangin, ay ito yung sinabi. Nang masabi na ni Jesus ang mga bagay na ito, tumingala siya sa langit at sinabi, Ama, dumating na ang oras. Ano kaya yung oras na yun? Dumating na yung oras, luwalhatiin mo ang iyong anak upang luwalhatiin ka ng anak. Ano yung oras na yun? Ang oras ng pagkamatay ay nagbibigay ng luwalhati sa Ama. The hour has come, in English. Father, the hour has come. Glorify your Son. How will you glorify your Son? By His death. So that the Son may glorify you. Sabi ni Don Carson sa Pillar New Testament, i-Englishin ko na lang, may mga English kasi sa inyo. The time has come, and that time is the appointed time for Jesus' death, for His glorification. That God's appointed hour has arrived does not strike Jesus as an excuse for resigned fatalism. But what does He do? He goes for prayer. Precisely because the hour has come for the Son to be glorified. And He prays that the glorification might take place. Pero Kuya Peter, is it okay to celebrate the murder of our Messiah? Kung ganyan lang po ang tingin po natin, kulang tayo sa pananaw at pisikal lang ang iniisip natin. Ang mga nakaraang sermon, nakita po natin ang panig na iyon, ang pangungutya, ang pinagduraan, di ba? He was blasphemed, he was beaten, he was struck. Na-blindfold siya, tapos pinagbubugbog, sabi sa kanya, prophesy. We saw that part. We give glory for God in that part. But ang gusto din natin makita sa kabila ng pagkamatay ni Kristo ay ang pagpapakita ng mga katangian ng Diyos na nararapat sa ating pagsamba at pagpuri sa Kanya. At sa araw na ito, bago tayo umalis, gusto ko kayong iwanan ng dalawang katangian ng Diyos na dapat natin pagnilay-nilayan habang iniisip natin ang kamatayan ni Kristo. Ang Kanyang katuwiran at ang Kanyang pag-ibig para sa atin. The righteousness of God and His unconditional love to His elect. Sabi nga sa Roma chapter 3 verse 25, malapit na po tayo mamatay. Malapit na po tayo. Matapos, doy na. Tumatawa ka. Sabi sa Romans chapter 3 verse 25, na siyang inialay ng Diyos bilang handog ng pantubos sa pamamagitan ng kanyang dugo na mabisa sa pamamagitan ng pananampalataya. Ano daw? Ito ay kanyang ginawa upang maipakita ang pagiging matuwid ng Diyos. This was to show God's righteousness. Ang pagkamatay ni Jesus to show God's righteousness. Ang pagpapakita na tunay na matuwid ang Diyos. Itong isang katangian na pag iniisip po natin, napakatindi ng kanyang katuwiran. He is so righteous na kinailangan mamatay ang anak ng Diyos. We see God's righteousness, pero meron pang iba. Sa Roma chapter 5, verse 8. Alam niyo po itong verse na ito. Subalit, pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noon tayo ay magkasalanan pa. Si Kristo ay namatay para sa atin. Dalawang bagay. Katuwiran at pag-ibig.
Kaya sa kamatayan ni Kristo, ipinapakita ng Diyos ang kanyang pagsubaling pag-ibig para sa mga hinirang. Hindi ko po sinasabi sa entire universe. Ang pagmamahal ng Diyos ay para sa atin. For the elect. Para sa mga mananampalataya. His unconditional love, sabi ko kaninang umaga, the unconditional love for the elect. Ayoko magkamali. At dahil dyan, mayroon po tayong dahilan upang luwalhatiin ng Diyos sa kanyang pagkamatay. Ang ating Panginoon ay namatay. Wait, there's more. Malapit na po tayo matapos. Verses 48 and 49, at ang lahat ng mga taong nakatipon upang makita ang panoorin o ang spectacle nang makita nila ang mga bagay na nangyari ay umuwing dinadagukan ang kanilang mga dibdib. At ang lahat ng mga kakilala niya at ang mga babaeng sa kanya'y sumunod, buwat sa Galilea, ay nakatayo sa malayo at nakita ang mga bagay na ito. Mamaya, babalikan po natin yan. While for the centurion, this was a revealing event. For the observing crowds, nakita nila ang mga bagay na iyon. Nakita niyo po yun? Nakita ng centurion ang kahalagahan ng kamatayan ni Kristo, ang anak ng Diyos. Ngunit yung iba nasaksihan ng mga tao, yung mga takatambay, ang mga tanda, ang mga bagay na iyon. Nakita nila yung darkness na baka kasama sila sa lindol. Nakita nila yung mga ibang tanda or signs, including maybe the torn curtain accompanying the Lord's death. Yung centurion, sabi nga sa Mark chapter 15 Mark 15 tsaka sa Luke chapter 23 verses 46, nakita nga ng centurion ang tunay na anak ng Diyos. Sabi niya, truly, He is the Son of God. Ang iba nakita ang mga himala. Pero don't get me wrong, ang mga tanda or ang signs ay talagang kahanga-hanga. Ngunit sa kanilang mga sarili ay hindi sila naghahayag ng genuine faith. At hindi sila kapalit ng genuine, ng pananampalataya or saving faith. Nakita nila ang verse 49, ang mga bagay. Hindi nila nakita ang kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit ito ay pansamantala lamang kasi itong mga babaeng ito ay magiging bahagi ng iglesia ng Jerusalem. Alam po natin yan sa Acts chapter 8. Alam po natin yan na magiging part of Christ's community yan mga yan. Nakakatakot. Kasi kahit ang pagiging pamilyar kay Jesus ay hindi kapalit ng pananampalataya. Si Judas, number 1 na yan. Ang pamilya ng ating Panginoon, ang earthly family, ang kanyang mga kapatid, hindi nila naunawaan, hindi nila nakita agad kung sino si Jesus. Ang mga babaeng itong naiwan na nakatayo sa malayo, sa verse 49, hindi naman sila umalis gaya ng mga pulutong, ngunit kakailanganin pa nilang makakita ng muling nabuhay na Lord nila bago sila maniniwala. Sa kabilang banda, itong centurion na ito ay nagbigay ng luwalhati sa Diyos and called out the Messiah's innocence. The most effective and most crucial single act in history of the world. The greatest condescension the world has ever seen. Sa Tagalog, ang pinaka-epektibo at pinakamahalagang nag-iisang aksyon sa kasaysayan ng mundo. At ang pinakamalaking pagpapakumbaba ng nakita ng mundo. Ang pinakamasama at kasuklam-suklam na gawa ay siya ring pinaka-nagbibigay ng luwalhati sa Diyos.
At kung today, mas nauunawaan natin ng konti tungkol sa kamatayan ng ating Panginoon Hesus, maaari po natin sabihin ngayon, namatay si Jesus, purihin ang Diyos. Sapagkat nakikita natin ang kanyang katuwiran at ang kanyang pagmamahal sa atin, ang kanyang simbahan. We see His love, we see His righteousness. Wala po kahit isang taong tumatayo po dito na karapat-dapat sa pag-ibig ng Diyos. Lahat po tayo, maaari po nating sabihin na hindi po tayo karapat-dapat. Ngunit si Jesus, the Lamb of God, ay nararapat bigyan ng kaluwalhatian. Kung meron mga iilan sa atin na hindi pa nakikita ang glory of God, hindi pa natin nasasabing, truly, He is the Son of God. Baka nakapag-sinner's prayer na po tayo nung araw. Hindi po yun yung manifestation of faith. Ang manifestation of faith is seeing the glory and the worth of our Savior. Kung meron pang hindi pa po unawa, Lord, sa ginawa ng ating Lord, ang panalangin ko sa inyo is, may the Lord open your eyes to see the glorified Savior who gave His life for us. Jesus, 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 crown Him Lord of all. Tayo po'y manalangin, Panginoon Diyos, nagpapasalamat po kami sa iglesia po namin. Pag tinitignan po namin ang 2023, Father God, we are so thankful because of your faithfulness. Nawa, Father, we pray for this coming year that you help us, Lord God, to be fruitful. Help us, Lord God, to get to know you more and protect us like you have protected us in the past year. Maraming salamat, Panginoon Diyos. Yung mga nahirapan po sa panahon ng 2023, pabutihin nyo nga sana ang mga buhay. Lord, especially those from this congregation, would you always provide, you continue to provide for us, continue to protect us, continue to show your love towards us as you have done in the past. And Numbers chapter 6, 24 to 26 reads, pagpalain kayo nawa ng Panginoon at ingatan kayo, paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. And the people of Grace Fellowship Church say, Amen. God bless.